May gagawin tayo. Ito, Deband 39 inches. Ang problema nito ay no power. Yan, may nakasulat no power. Dahil ito ay galing sa kapwa technician natin. Buksan natin. Ito yung main board niya. So no power. Tapos ito naman yung top board na gamit niya. Okay, so ang problema ay no power. So dito tayo sa power supply niya. So napapansin ko rito, yan o, parang may nilinis sila dito. Yan, nagkaroon ng spark yung circuit dito. Ano yan, kadalasan sa mga ganitong nangyayari, nagkaroon ng umido. So nagkadikit yung umido sa kabilaang circuito, kaya nag-spark yan. Tapos mapapansin natin yung fuse nito ay yan, may usok sa loob, parang pumutok din. So pwedeng itong portion lang na to ang may problema, kung hindi naman nakapasok dito sa ating mismong power supply. So hindi naman pumutok yung fusible natin na yan. So maaaring buo pa yung MOSFET natin, buo pa yung driver natin. So ang naging issue lang sa kanya itong diode, no? Yung papasok sa diode bago mag-DC. Bago mag-DC, doon nagka-problema yung circuito natin. So try muna natin to, palitan yung fuse. Tapos papalitan na natin lahat ng diode na yan. Tapos testing natin. Titingnan natin kung buo pa itong driver IC natin. Ayan. So ito yung ano ng fuse. Ayan, nagkaroon din ng putok itong fuse. Tapos ito yung pinagmulan ng sira ng ating unit. So nagkaroon ng spark ito. Tapos bumigay yung fuse natin. So gagawin natin dito, lilinisin lang natin to. Tatanggalin lang natin yung mga umido dyan or yung parang sunog dyan. Tapos papalitan natin lahat ng diode, 4. Tapos testing natin kung okay na siya. See, ito parang okay naman itong mga parts dito. Yan, parang hindi naman ito nadamay. Sana buo pa itong IC natin. Kasi yung nasira na ito yung EC pa natin. EC pa ito. Ito yung DC natin. Tapos EC, tapos ito yung negative ng DC natin. So nakapasok din siya sa negative ng DC natin. Pero ito yung positive ng DC natin. Okay, so sana hindi nasira yung MOSFET saka yung driver natin. Hanap lang ako ng kapalit. Hanap tayo dito sa mga luma na rin nating board. Saka yung fuse natin, yung fuse nito ay 4 ampere. Yan, 4 ampere yan. Tapos yung diode naman natin, kung makakuha ka lang naman ng mga diode na galing sa power supply ay pwede na yan. Tingnan mo lang yung laki. Yan, kagaya nito, same size lang. Hanapin natin kahit magkaiba sila ng numero. So ito, nakakuha na tayo ng 4 na piraso. Yan. Ito yung papalit natin.
4 ampere yan, malabo lang. Yan, no? Yan, 4 ampere, 250 volts. Okay, so tapos yung diode ay okay na rin. So nilagyan natin ng varnish yung mga open circuit doon na magkakadikit. Pati itong SMD na driver niya, nilagyan din natin ng varnish. Testing natin kung magkakaroon na ito ng supply. Kung okay na ba itong ginawa natin. So presto ko lang siya. Tapos itong tester natin. Yan. Okay. So check natin. Sundot lang muna. Huwag natin ibabad. Okay, sundot lang. Meron ba? Meron, no? Yan, no? Meron. Okay. So hindi siya pumutok. Check natin yung 12 natin kung mayroon pumasok. Pag mga ganyan kasi nagda-drop na yan, mayroon na yan pumasok. Sundot ulit. Meron na. Okay, meron siya. May 12 na siya. Babad natin. Yun, may 12 na, oh. Okay. So may 12 na siya. Hindi na siya pumutok. Okay. So bunot natin. Naka 110 lang tayo pag nag-testing kasi wala naman tayong bulb na ginagamit. Pag pumutok yung 110, medyo mahina-hina lang yun. Hindi kagaya sa 220 na malakas pag 220 ang pumutok. Actual natin sa unit. Tabi muna natin yung mga sira na nabunot natin. So itong diode nito ay may isa dito na sira. Short na yung isa. So ito, meron na siyang pula dito. Power on natin. So, response na siya. So check natin kung magbabacklight. Ayan, nagbacklight na. Tingnan natin kung may display. Ayan. Lumabas na yung display niya. Yun, no, naka-AB. Yung signal. Okay. So yun lang talaga ang problema niya. Yung diode niya saka yung EC fuse natin. So nung nagpalit tayo nito saka yung 4 na diode, okay na yung unit natin. Yan. Yun, no? Okay pa? Yan. So okay siya, no? Power supply issue lang talaga ito. Okay. So hanggang dito na lang yung video natin at sa susunod ulit natin na video.